Ibig sabihin talaga, parang nagustuhan nila yung isa't isa. So, wala sigurong masama dun kung 18 yung bata tapos na-in-love sa may age na babae. Yung parang main topic dito is yung age gap, Age tama? gap, Yung yes. age gap, okay. Parang ako din naman, wala akong nakikitang mali dun. Diba? Oh, may edad ako. Yes! So welcome to another episode of Triggered! At syempre, welcome naman natin ang ating guest host. As usual! Yes! Hailey Suki na dito! Dizon! Hello, everyone! Suki ka. Oo. At eto na nga, wag na natin patagalin pa. Siyempre, nakikita nyo naman siguro sa inyong harapan, sobra kumikinang ang kutis Yes. niya. Shine Grabe, bright. Parang kailangan namin mag-glasses para hindi kami masilaw sa kinis. Ladies and gentlemen, ang nag-iisang Donita Donita Lo! Yes! Hello! Ako trigger! Yes! Tama naman ako, diba? Yes, trigger. Grabe. Hello po. Ako po yung nasa harapan nyo. Wala sa likuran. Tama, Tama. Pangit naman nun. Nakapodcast ay nasa likod. Nakatalikod eh. Pero eto na po, Hello, Miss guys. Donita. Tinatanong namin to sa lahat ng mga nag-guest dito talaga sa Triggered. What triggered you today? Yes. Pwedeng nakakainis, pwedeng masaya, pwedeng kahit ano. Anong na-trigger sa'yo? Yung adrenaline rush ko na mag-ayos. Oo, today. Kasi puyat galing sa work kagabi. So, Na nakita nga ikaw pala ni Vince. Oo, pinapanood ko siya. Ang galing niya sobra. Kaya ka pala natulog. Hindi, sa comedy ba? Sa Vice Comedy Club. Oo. So, nagkataon na andun din siya. Pero kasi hindi ako nakakatulog kasi agad. So, puyat. So, syempre may maaga rin yung call time. So, talaga, namamadali ako na-trigger talaga ako kanina. Oo. Tapos wala pa yung shower, yung hot. Oh my God! Nakaka-trigger yan. Nakakaloka. Magigising Diba? ka talaga Oo, niyan. ganun. Malamig ang Nagkataon tubig. na walang hot and cold. So parang, oh my gosh, ano to? Kaya super triggered ako kanina. Pero okay lang, nakita ko na kayo. Wow. Yes! Anong na-trigger sa'yo nung nakita mo kami? Syempre, ano ba yan? Nakita mo siya pala. Oo, nakita mo Syempre siya. na-trigger yung puso ko. Ay. Diba? Chuba chuchu. Kayo Yes. naman guys, ano pang mga naka-trigger sa inyo sa araw na to? Ako, siguro time crunch din ako kanina kasi nagising ako late na din. So parang na-trigger yung pagiging late ko na minsan ang bagal kong tumayo na kailangan ko na sanang mag-ayos. So yun yung na-trigger ako dun. Ang bagal mong tumayo. Para dyan. Ay, nako. Pero may kakilala ako na ang bilis tumayo. Ayun. Dapat talagang mabilis. Minsan yung iba tulog na tumatayo pa. Di ba? Ang galing. Oo, May talent yun ah. Hindi, di ba may nag-walking ng Sleep Oo. walk. Yung sasabi ko na tulog pero tumatayo. Oo, yung- Kasi ikaw ang tagal. Ay. Pag tinawag, nakatayo na agad. Ganun. Yes, Jeff. Ganun Di ba, na. Vince, yung may kakilala tayo? pa nga eh. Oh, grabe. Ang May galang nun. sombrero. Standing at Kaibigan mong yun. attention. Yes. Tama. Okay. Ay, naku, Nasagi pa lang, tugsing na eh. no? Tugsing. Gusto ko yun. Sensitive. Hindi kasi, yung parang nasagi mo, mainit yung ulo. Gumanong kaagad yung... Yes. Di ba? Oo. Oo, Tama sige naman. na, tama. Okay. Ewan ko sa inyo. Ako siguro simple lang, na-trigger Ano sa'yo? yung nostalgia ko. Nung Yun, nakita ko no? kasi yung flat tops kanina na nandyan sa table. Parang childhood, parang chocolate kasi yan eh. So Favorite marami mo? akong mga Favorite naalala na parang memories sa childhood. Ayun lang. Yan, feeling ko yung kakainin mo na nadapa ka, natanggal. Yes! Natapos yung Correct. Tapos kakain mo ulit. Isa pa palang naka-trigger sa akin is yung episode ng Triggered last week. Wag na nating i-discuss. Panoorin nyo na lang yung episode, I pala. think, para I maintindihan love niyo. it. Yung episode namin, Quarantahin Things with Mr. Jason Gainza. Yun. Gainza. Panoorin nyo na lang yung episode Alam na niyo, yun. may trivia ako dyan sa Gainza na yan. Ay, Bakit? Ano? Alam mo, tinanong ko talaga siya, Kuya, bakit Gainza? Yung spelling, Gainza. Sabi, hindi, Gainza talaga yun, inaartehan ko lang. Oo. Ginagaya ko lang din siya kung paano yung pinapronounce. Quarantine yan.
Yun yung episode Mga na... 40s, ganun. Oo. Parang alam ko 50s na siya, 60s. Hello, Jason. Alam Binuking yan. mo naman. Oo, alam ko ganun. Uy, Sarah hindi. kasi. Baby pa yun. Patubo pa nga lang yung hair. Ayan na. Okay, sorry. Ayan, oh. Wala kasi dito Okay eh. O, naman, nabunot. O kayo guys, guys. ano ba Ikaw, Hailey. Ako, kasi guys, I'm officially a Kapampangan girl na ulit. Like, I mean, sa Pampanga na Your ulit ako parents' nakatira. Oo, that's my address na. So, kanina, to be honest, meron kasing sapak si NLEX. Minsan, pag umaga, sobrang traffic. Minsan, wala siyang traffic. So, nagising ako ng 3 hours before the call time. So, binigyan ko ng, usually kasi, mga 1 hour to 1 hour 30 minutes lang yung travel time ko. Pero nag-add ako ng another 1 hour 30 minutes just to be sure na nandito na ako. And natuwa naman ako kasi halos wala talagang tao sa NLEX kanina. So, ang bilis-bilis ng biyahe ko. So, na-trigger, happy trigger siya. Hindi ako na late. Kagaya ni Jeff. Oy, okay ka, hindi naman ako late. Grabe Ay, ka. okay. Oo, before pa yung start ng time, nandito na ako. 20 minutes before. Sorry. Oh, ikaw, Vince, ano na-trigger Kasi late sa'yo? tayo nag-start. Correct. Okay, Vince. Ako, na-trigger ako today nung nakita ko si Donita. Oh. Ano yung Anong na-trigger trigger sa'yo? sa'yo? Ano ba yun? Parang, please lang. Hindi, na-trigger ako kasi parang na-feel ko, ang funny ng 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 mood. environment. Yeah. Siguro dahil na pinapanood kita kagabi. Oh, di ba? Oh, di- As in, parang feeling ko nasa show pa din ako ngayon. Wow. Wow. Na High ka parang- pa dun sa sa Oo. moment na yun. So, sobrang nag-enjoy ako. Masaya talaga As in, doon. grabe talaga, Punta grabe kayo, yung- punta kayo Invite para mo naman experience. Invite mo naman kami. next time. Grabe Sama naman talaga. kami And alam next nyo time. guys, pagdating ko kanina, si Vince yung nandito, pagpasok ko yan, agad yung bungad niya sa akin. Like, sobrang nag-enjoy ako kagabi. 3:00 na ako natulog kasi nag-comedy bar ako and Oo, sobrang as in, saya. First time ko kasi talaga ma-experience yun and wala akong expectations or wala akong background knowledge about okay. dun sa... First time niya sa comedy club. Kaya pala. Yung mom ko, Nawindang siya. yung mom ko naman, mahilig siya pumunta ng mga comedy bar tsaka mga gay bar. Tapos nagsusuot pa daw ng salamin para talagang makita ang mga dapat makita. Ay, tama naman Yeah. yun. Shout out, Tita J. Pero it doesn't Miss mean you. talaga yung mga pupunta, ito sa mga mami or may mga edad na pupunta ng gay bar. It doesn't mean kasi yung talaga na pumunta doon para manlalaking. Iba talaga, enjoyment lang hanap. Yung para makita lang, ay okay, ganyan. Di ba? Pero Makapunta it doesn't mamaya. mean naman lalalaki ka kaagad. Totoo, Oo. totoo. At saka hindi lahat na nagtatrabaho sa gay bar is yun ang ginagawa. Hindi lahat na naguhubad, hindi lahat. Meron silang mga tatawag na mga models lang na nakaupo na pwede mong i-table. Tapos yun lang trabaho nila. Para lang kakausap. Oo. Pero hindi nagsasayaw on stage. So iba-iba. Hindi lahat kasi isa lang ang tingin dapat pag nagtrabaho ka sa gay bar. Oo. So iba kasi tao para, gay bar, agad macho dancer. Di ba? Hindi nila alam na may kakausap lang sa'yo, ganyan, na hindi naguhubad, na ayaw maghubad, na ayaw mag-trunks. Ganun. So, parang dapat ganun iniisip ng ibang tao na hindi lahat kung ano yung tingin mo sa gay bar is yun na siya. Bagong kaalaman. Try nyo Yeah. kaya. Try nyo Punta kaya, tayo lahat sa guys. gay Oo. bar. Ay, punta tayo. Alaman natin. Grabe. What if? May nangahampas Schedule nyo na doon. yan. Ay, nakakatakot. Baka maano. Tuching. Alin? Ay, doon talaga madaling tumayo yung mga lalaki doon. Oo, hindi kagaya ko na Oo. parang tagal tumayo kaninang umaga. Nag-ayos Hindi kasi, kagaya ko. nag-ayos. Oo, Oo. Jeff. Tama naman. Pero eto na nga, baka nga kailangan natin pumunta sa mga comedy club, sa mga gay bar, para yung mga mabawasan naman yung mga nakaka-trigger na mga ganap-ganap natin sa life. Yes. Dahil recently nga, Oo. ang daming mga nangyayari sa societies dito sa Pilipinas na mga ka-trigger-trigger. Kaya for that, ang sasabihin natin ay, kaya pa ba te? All Kaya pa ba, together te? now. Kaya pa ba, te? Yan! At ang ating triggering topic number 1. Dahil kakatapos lang ng Pride Month, ano daw ang take natin on queer baiting? So ito yung ang content nila sa social media ay yung mga bakla-baklaan or tomboy-tomboyan. Oo, parang- Knowing na straight naman sila. Yeah. Well, para sa akin talaga, personally, pag sinabi kasing content, parang gusto lang naman nilang gawin, di ba? For magpasaya ng tao, magpaganoon. Actually, para sa akin, bilang isang member ng LGBTQI plus community, okay lang sa akin yun na
gawin nila yon. Pero as long as hindi naman sila nakakasakit na o nakakagawa ng hindi tama sa mga tulad namin. Siguro, for the content, happiness, ganyan, okay lang gawin nila yun. O, doon sila kumikita, okay lang din, di ba? Lahat naman tayo, kailangan yun eh. Lahat tayo, kailangan mag-imbento para mapansin. Siguro isa yung way nila para mapansin sila ng tao na parang lalaki pero nagbabakla-baklaan. Ang laki nakata pero nagbabakla-baklaan. So, paano kapag ganun yung content, pero hindi vocal na straight naman pala sila? Sa'yo ba may magkaiba pa yun or okay lang? Okay lang. Kung ano yan mo, i-hide mo yung personality mo, na lalaking-lalaki ka pa, tapos bilang gan. Okay lang. Oo, para sa akin wala namang Kayo? mali doon sa nakikita kong gano'n. Kasi nga, sa isang pelikula nga, di ba, minsan, ang role mo, bakla ka dito, pero lalaki ka. Totoo. O kailangan mong bakla-baklaan kasi kailangan mong gawin. Mhm. Di ba? Ngayon, halimbawa, nagbakabaklaan ka, siniraan mo na yung pagiging bakla namin, na kami ay ganitong tao, na ganito masama kami. Feeling ko, doon ako mag-react na parang, hindi naman ganyan yung mga bakla. Di ba? Magpatawa ka, gawin mo yung gusto mo, pero wag mo kaming sisiraan. Di ba? Tatanggapin ko yon yung ganong bagay. Marami kasi talaga nag-react na ayaw nila. Feeling ko, parang sabi ko, bakit ayaw nyo naman na may bakla-baklaan? Parang, it's a big deal ba para sa atin? Parang, siguro yung iba talaga nasasaktan. Pero sa akin, for me kung wala talagang masamang dinudulot sa amin, okay lang. True. Ako sobrang laki ng respeto ko sa mga yung mga taong gumagawa nun. Kasi sa totoo lang, talent din siya eh. Yes. Correct. Skill siya eh. Na parang, Mahirap gawin yun. oo. Tsaka sobrang hirap ng comedy. Mm-mm. Sobrang hirap. As in, ibang craft din siya. Like, sa acting. Na parang dun ko din na-realize, lalo na kagabi nung nanonood ako na, grabe yung confidence nila mag-pull ng mga jokes na gano'n na parang, kaya nagets ko na parang, uy, bawal pikon dito Yeah. Ganon. Na parang, ewan ko, bilib lang din talaga ako sa mga taong ganon. And feeling ko, pati din sa mga gumagawa ng content na ganon. As in, na-impress ako. Tsaka, ako nga, nanonood din ako nun eh. Di ba? Di ba? At saka hindi, ito na lang guys. Si Tekla na lang sa sample ko. Di ba? Si Tekla na lang. Kilala ko siya, nag-comedy bar kami dati. Alam ko din bakla siya. O, di ba? Pero siya mismo, inamin niya sa sarili niya, na lalaki talaga siya. Pero nagaganon siya. Nagbabakabaklaan siya. Nagme-makeup siya. Nagpapatawa siya. So parang feeling ko, oo nga, si Tekla, lalaki yun. Anong alam ko eh. Siya, galing sa bibig niya mismo. Tapos bakla-baklaan siya. Nagme-makeup siya. Nagtrabaho siya tulad ng ginagawa namin. Gusto siya ng tao. Masaya yung tao sa kanya, sa ginagawa niya. Napapatawa niya yung mga tao. Nabibigyan niya ng saya yung mga tao. So parang, doon ko palang naisip, parang, walang masama. Di ba? Actually. Kasi di naman siya gumagawa ng masama eh. Ang gusto lang niya magpasaya in a way na ganon. Kasi mas mahal siya ng tao na ganon siya. So bakit kailangan natin baguhin? Bakit kailangan natin questionin yun? Sabi ko, go, gawin mo yan, magpasaya ka. Diba? Pero wala ka naman sinasaktan na tao. O siya, hindi naman niya iniinsulto yung pagiging bakla ko. Diba? So, I think wala talagang masama sa ganon. Tsaka kumikita pa siya ng maayos. tama naman. Diyos ko, sikat na sikat pa siya. Diba? Nakapunta siya ng ibang bansa. Dahil sa ginagawa niyang yun. Diba? So, charm din yun eh, yung mga ganong mahirap gawin yun. Totoo po, Yung no? na yun, yung ganong bagay. Kaya, for me talaga, it's okay. Yes. And ako, I feel like para lang din silang aktor, kagaya nga ng sabi Yun, ni Miss Donita exactly. kanina. And guys, hindi madaling magbakla-baklaan. Like, kung hindi ka bakla, tapos bakla yung Yes. i-impersonate mo. Oo. Pero Totoo. para mapabilib mo yung mga tao na, ay, bakla ba siya? O lalaki siya? Yung mapapa-question sila, ibig sabihin, you are a really good actor. Yes. Diba? Kasi marami, alam niyo yan guys, for sure meron kayong mga na-encounter na yung role nila bakla, pero alam mong umaarte sila. Hindi nila kayang i-impersonate talaga kung ano yung character ng pagiging bakla. Yung Kumbaga, parang ganon. mapapansin mo kung ine-embrace Ine-embrace talaga nila. So I feel like actually, malaki yung respeto ng mga taong gumagawa nun kasi ibig sabihin, inaral talaga nila, inalam talaga nila, and tinanggap talaga nila kung paano yung bakla para magawa nila. Ganon siya. So, ganon ko rin siya tinitake. And kagaya nga ng sabi niyo po kanina, kapag wala naman silang ginagawang nakakasama sa mga tunay na bakla, then Yes. it's not a problem Oo, at all. exactly. Oo. 'Di ba?
Ako siguro playing the devil's advocate Ay, na gusto lang ko yun. din. Ano yung ulit? The devil's advocate. Okay. Siguro I'll provide a different perspective. Siguro ako kasi, mali sa akin if you get to profit from an identity, pero hindi, kasi like, totoo na may mga bakla or members of the LGBTQIA+ community that they can't be out because they live in an environment that may be harmful to them. So sila mismo hindi nila malabas yung identity nila na yon. Pero may mga tao who get to profit from that identity pero they don't get to suffer yung possible na mga consequence ng pagiging member of LGBTQIA+. And siguro, ako, parang delikadesa mo na lang din siguro if alam mo naman na hindi ka miyembro ng komunidad na yon pero ginagamit mo yung identity na yon para kumita, mag-extra effort ka to be an ally. Hindi yung magpo-post ka lang ng rainbow sa social media or whatever. Umattend ka ng pride events, like makiisa ka, ayun, like do your part para ma-uplift yung community na technically ginagamit mo para kumita ka. Yun siguro sa akin. Kumbaga give and take, di ba? Oo. Kumikita ka dahil sa identity na ginagamit mo. So, ibabalik mo rin sa kanila. Parang Oo. ganun. So like, tignan din natin itong mga content creator na ganito yung type of content. Nakita nyo ba sila nitong nakaraang Pride Month? Meron ba silang ginawa to actually be an ally to the community na they're using as content? Yun na lang din siguro yung Pero I take feel ko. sila, yung mga ganon, alam ko at ramdam ko naman na may respeto sila sa amin. Andun yung respeto nila. Pero, kumbaga parang, sinasabi ko nga na parang gusto lang nila tong gawin kasi they know na magiging effective sila, kaya nila, kumbaga magbibigay sila ng aliw sa mga tao. Feeling ko naman talaga, ang gusto talaga lang ng dila dito, pag ginagawa nila dito is mapasaya lang yung mga tao. Pero hindi para insultuhin yung pagkatao namin mga bading. Parang ganon. Gets. Oo. So parang normal yon na siguro may masasaktan talaga, masyadong affected, ganon. Siguro dahil nga may mga part talaga na minsan parang, ba't ganon, nag-ano-ano sila? Ano ba naman yan? Alam mo yun, yung parang hindi nila ma-explain kung bakit kailangan yung gawin yan sa amin. Ganon. Pero ako, okay lang talaga. So for example, si Tito Abdul daw, pumunta siya sa Pride Month sa Pampanga, pero nabash pa rin siya kasi dapat daw sa UP daw siya mag-attend dun sa Pride March. Ba't kailangan, ano ba yun? Ba't Ganun. kailangan pa Nabash natin, siya. ba't kailangan natin ano yun yung tao, di ba? O kumbaga parang sa akin lang nga, umattend siya. Umattend na siya eh. Ba't kailangan pa nautusan? Doon ka sa UP. Di ba? Hindi May ba chapter. Hindi ba? Hindi ba yun parang masyado naman tayo? Parang, Oh. hello mga ate, pwede naman, ang importante umattend siya, nagpakita siya ng support. Yan nga. Di ba? Kahit saan pa yan. Kahit nga hindi siya umattend eh. Pero nag-video siya, nagparamdam siya, gumawa siya ng post or anything na sinusuportahan kami. It's okay. Di ba? Correct. You don't need to go there para ipakita lang na sumusuporta ka. Correct. At kailangan pa natin utusan, hoy, doon ka sa UP, ba't andito ka sa Pampanga? Pareho yung Pride Month naman sineselebrate Yes. natin. Di ba? Meron namang other ways to show support. Yes, diba? exactly. Hindi naman po sa ganun lang. Oo. So, tama po yung sinabi nyo. And I don't think it's right for us to dictate kung ano yung dapat gawin ng tao para masabi natin, oh, sige, alay ka. Oo, Hindi diba? siya tama na ganun. Hindi, Yes. mali. Kasi, for example, I love people sa LGBT. I'm an ally. Pero paano kung hindi ako nakapunta sa mga events nila na ganun kalalaki? Does that mean that I'm a fake supporter? I'm a fake ally? 'Di ba? Hindi naman ganun. In our daily life, the fact that you're already respecting them, I think that's already an acceptance na Yes. you're already an Oo, ally, oo. 'di ba? I understand that Pero kasi, di ba, parang halimbawa tayo din bilang artista na merong platform, the fact na ito yung trabaho na tinake natin, meron din yung kaakibat na mga responsibilidad. 'Di ba? Mas heavy is the head that wears the crown. Does that make sense? Parang, for me, dahil ito yung ginagawa mong content,
mas mataas din yung responsibilidad mo para i-uplift yung community na ginagamit mo. I don't know if nagme-make sense ako. You're making Parang- sense. Kasi Kasi, ginagamit mo publicly yung content. You, Yeah. pinag-iisipan mo yung content, gumagawa ka ng script, ina-acting mo, maayos yung angle, yung lighting. So, for me, it only goes without saying na dapat ganun din ka-extra yung effort mo to uplift that community Correct. that you're Yeah. assuming the identity of. tama. I hope that makes Yes. sense. Yeah, tama yung sinabi mo rin dun, Tay. Kunyari, for example, di ba nakakuha sila ng fame because of that. So they can also use that platform to uplift yung community. Bilang diba? balik mo na lang sana Correct. dun Tama. sa komunidad na Correct. yun. So yun yung masasabi natin sa ating mga straight at LGBTQIA+ friends. All together now. Kaya pa ba, te? Yan. Okay. Okay, triggering topic number 2. Ay, meron pa. Yes! Madami-dami to, Madami-dami Mi. tayo. Okay, perfect. Eto, triggering topic. 33-year-old PBA courtside reporter dating an 18-year-old college basketball player. May age gap ba na automatic red flag? Number 1 question. Kayo, take. Ako talaga personally, walang masama dun. Walang masama. As long as yung lalaking ganyan kabata, 18 years old, I think nasa tamang edad na siya at tamang pag-iisip na yan. Nakapag-college na yan. Alam niya kung ano magpapasaya sa kanya unang-una. At alam niya kung ano ang gusto niya sa buhay. Hindi naman yung ibig sabihin na ginawa na tong 34 is mapapariwara siya. Hindi. Mas maganda nga rin yung kasi mas age yung yung babae may edad na, sabihin natin, mas matanda sa kanya. Mas maraming alam yun. So kahit pa paano, hindi dapat laging lalaki na lang yung maraming alam kaysa sa babae. Diba? Tama, Kasi yung iba tama. sasabihin na, ay, gusto ko yung ibang babae sasabihin, gusto ko may edad kasi gusto ko marami ng experience, stable na, Yes. ganito, ganyan. Bakit pag babae ba, may edad, hindi ba maraming experience at hindi ba stable? Hindi naman, di ba? Maayos yung trabaho ng babae. Di ba? Maayos yung trabaho ng lalaki, nag-basketball, di ba? So, player siya, tapos courtside reporter. Yung mga nakita mo, saan ba sila nag-meet? Sa isang, Sa court di ba? lang Sa din, court yes. lang. Ibig sabihin talaga, parang nagustuhan nila yung isa't isa. So, wala sigurong masama dun kung 18 yung bata tapos na-in-love sa may age na babae. Yung parang main topic dito is yung age gap, Age tama? gap. Yung Yes. age gap, okay. Parang ako din naman, wala akong nakikitang mali dun. Di ba? Oh, may edad ako. May edad ako. Ang bata mo. Parang hindi naman Diba? nagkakalayo yung edad natin. Oy, sobra. 47 ako. 26 ako. Oh, di ba? 20 years, not bad. Di ba? Imagine mo, 47. Ang tagal ko. Wala namang mali dun Di ba? 15 years old pa lang nagtatrabaho na ako. Ang dami ko ng ipon. Parang papuntang namamanhikan na yun. Hindi naman. Gusto ko marinig din yun sa inyo. Of Ako, course, what's your ako thought? sorry. Like, iba na naman yung pananaw ko. This Gigil is na ako not... dito. Sorry, this is not me playing the devil's advocate. This is really my personal opinion. Like, for me, it's wrong. It's really wrong for me. Hindi problema yung age gap kasi even my parents are 17 years apart. But my mom was talagang off age na when she met my dad. Hindi siya 18. Ako yung 18, hindi pa yun, di ba sabi nga, yung prefrontal cortex ng mga tao, hindi pa yun fully developed until they're about 24, 25. So for me, yung 18, bata pa din yun. Like, compare who you are now when you were 18 to when you were 18. For me, that's wrong. And I really don't support that. And sa akin, di ko alam if it's like grooming, pero sa akin ganun siya eh. Kasi sa ibang countries, you can't legally drink until you're 21. So hindi pa nga yun legal age for in certain countries. And hindi yun basta-basta lang na pinili lang yung age na 21. That's backed by neuroscience na hindi pa talaga fully developed yung pag-iisip at yung personality ng isang tao at that age. So for me,
that is wrong. And hindi rin ako naniniwala na kapag binaligtad mo yung gender is dinidim na siya ng society na tama. Kahit kung yung lalaki yung mas matanda at yung babae yung mas bata, mali pa rin yun. Mali pa rin para sa akin. Siguro ako, hindi naman sa mali, hindi lang advisable. Kung kunwari, kung gusto mo ng serious relationship talaga, syempre, kailangan mo tansyahin yung maturity level kung same ba kayo ng parang Tama. ng wavelength, gano'n. There are 18 years old kasi na very mature na. Oo, Kasi, may ganun din. Eto lang ha, it really depends on what happened to that person. Kung ano na yung estado niya as an 18-year-old. Totoo. Kasi ako, nung 18 years old ako talaga nag-decide for myself na pumunta ako ng Amerika to work there for my on-the-job training. So I did everything I can to save the money to go there alone. That's my first out of the country. So at that age, I've already decided what I want in my future. So- Because of what happened to me when I was younger. So naging ganun ako nung 18 ako. But there are other 18 years old. Tama rin yung sinasabi ni Thea na wala pa talagang masyadong experience sa life. Parang ngayon pa lang sila na namumulat sa buhay. Ngayon pa lang nila nakikita kung ano yung mundo. And sometimes they do things na medyo pagsisisihan nila in the future or meron silang mga decisions na hindi rin okay. Kaya nga 'di ba sabi nila, diyan sa mga edad na yan, diyan tayo masyadong madalas nagkakamali yung mga tao. Kaya natututo sila, pagdating nila ng by 25 and up, doon na nila alam talaga kung ano yung mga tama at mali. Kaya it really depends. Tama, ako, I agree with Vince na hindi lang siya advisable, pero there are hindi pare-pareho yung tao. So, depende siguro sa sitwasyon nila. Pag umupo tayo, pakinggan natin sila. And makikita mo dun sa person, he might be 18 but he has more experience than a 30-year-old guy. Ganon. So, yun yung perspective ko naman dun. Alam natin na ganun. Kaya mahirap din talaga minsan kasi pag once na social media mo talaga yan or na nakita na ganito, talagang anuhin ka talaga ng tao eh. Yun lang yun talaga doon eh. Pero sa edad kasi, parang feeling ko, normal sa kanila na mag-post din, di ba? Kasi mahal nila isa't isa siguro talaga. Pero kung hindi sila nag-post, wala nakaalam, hindi naman sila pag-uusapan eh. Di ba? Parang hindi sila i-judge ng ganun. Pero, sabi ko nga, para sa akin, importante na masaya ka sa lahat ng bagay na ginagawa mo. Kaya kung masaya siya, masaya sila sa ganong sitwasyon, go. Naalala ko tuloy yung kay Vic Soto. Yung... Kay Miss Pauline, Oh, ilan ba yung age gap nila? medyo malaki. Mas malaki. Mas malaki yung Diba? kanila. Pero ilang taon na ba si Pauline nung naging sila? Yeah. Hindi ko Around alam. 20s. Pero kasi adult na siya eh. Naging sila ni Oo. Bossy. So siguro I just also want to make my Yeah, own tama rin naman personal yung position position, clear na for me regardless of yung experience mo at that age, whether marami ka ng pinagdaanan sa buhay mo at the age of 18 or not, it's not something that I condone, not something that I would support. And dun sa sinabi ni Miss Donita na sa social media, yung girl din kasi yung parang nakikita palagi eh. Siya ba nagpo-post Wala akong na? nakikitang post nung guy. Puro yung girl parang nag-FB live, tapos sinasagot niya talaga lahat ng mga ng babash. Tapos may mga comment nga ako na nakikita eh na, bakit yung guy hindi ka ma-defend? Diba? Tama ba ako? May mga ganong comment eh, na parang, ba't yung guy di nagsasalita? Bakit puro ikaw? Talaga? Yeah. Hindi ko na kasi na ano yun. Narinig ko lang yun actually, yung issue na yun. Pero, bakit? Oo nga. Kung if ever na ganun, ba't hindi Yeah, doon na nade-def- medyo questionable na yun. Pag kung hindi siya nade-defend nung guy, siguro talagang medyo ano yung guy doon sa mga ganung bagay. Siguro Hindi siya nangyayari. nagpo-post. Wala siyang I didn't know pinapost. about that. Hindi Oo, siya ako hindi ko alam nagpo-post. din. I thought he's also out. Di ko alam yung pangalan ng guy Ako eh. din. Alam Ako ko din. lang si Apple David kasi nga lagi siya lumalabas sa feed ko na
marami siyang mga sinasabi. Baka pinapagalitan na ng magulang. Pinapagalitan na ng coach. Ay, huwag ka mag-post Pero ha. feeling ko, kung pinagalitan magulang yon, yung babae, mag-ano yon, siya na mismo yung magtatanggal sa social media or i-hide na Yeah. nila or parang hindi na sila magpa-public masyado, parang ganon siguro. Pero baka naman tanggap din ng family. Di ba? Hindi natin alam talaga. Totoo. Yun. So, I guess, ito na lang sa lahat ng nasa May-December relationship. Kaya pa ba, te? Okay. Let's move to our triggering topic number 3. Ito talaga nakaka-trigger sa lahat ng mga nasa daan nung mga araw na to. Ang surprise rally sa EDSA. Ako grabe. Nasa ano ako din- daan ako ako nito din pa nung Makati. first day. Grabe, ako from Eastwood to Green Hills. Nasa loob na ako ng Green Hills, mga 45 minutes. Oh Just to my get God. to kung saan ako sa Green Hills, ah. Like, Grabe. Nakaliko ka legit na. yung parang pag ganun na lang ako, hindi Yun na lang. hindi talaga gumagalaw. So talaga nakaka-trigger siya. Ako na-cancel yung plans ko nung araw na yun. Oh, Kasi really? 2 hours Kumabot na sa ako ganun? nasa... Nasa Hindi, daan. hindi gumagalaw. Sabi ko, So sa cancel mga ako hindi po yun. nakakaalam, nag-surprise rally ang mga member ng isang religious group morning ng June 30. Ayun. At dahil surprise nga, ang daming na-late, ang daming mga na-cancel ang work dahil dun sa traffic. At naguluhan daw ang mga pulis dahil walang permit Yes. yung rally. You know, I think people has the right to speak their mind, pero I can say that that is illegal because there's no permit. Pumapayag naman sa mga rallies na ganyan basta maayos nyo siyang dinaan, di ba, sa ano? Process. So, eto lang po, it's okay for you to do what you think is right and to show your support. But then again, isipin nyo rin po yung mga nagambala nyo. Kagaya ko, pareho kami ni Vince, naipit ako sa traffic. Luckily, Grab yon. So, pwede kong iwan yung Grab and nag-book ako ng angkas para lang makadating ako sa shooting ko. And ang mangyayari nun, hindi naman sila yung napagalitan eh. Ako yung napagalitan kasi ako yung late. Ako yung kailangan dun Na sa parang trabaho hindi ka ko. nag-plan accordingly. Yes, 'di ba? Na parang surprise po yung rally. Wala pong may alam at all. Nagulat na lang din po ako na bakit biglang nagiging heavy yung traffic sa kalagitnaan ng EDSA. So, ang daming nagambala talaga nung nangyari na yon. It's okay to show your support. That's your right. But I think other people deserves respect as well. Kung ganyan yung gusto nyong gawin, I think there's a right process to do it. Wala pong problema kung yun yung gusto nyong suportahan and all. Pero mali talaga yung nangyari that time. Kasi kung nakita nyo rin ang pila ng MRT, wow, kawawa yung mga taong galing sa trabaho. Grabe. Sobrang Sobra. kawawa sila. Hindi kasi napaghandaan ng mga tao yun. If ever kasi na alam ng ibang tao na mag-rally, siguro ibang dadaanan. Yes, Diba? yes. Tapos yung iba, Plano hindi that magplano day. na umalis, mga ganon. And minsan yung mga police or yung government natin, nagsasabi na sila kung ano yung mga gagawin mo, saan kayo pwedeng dumaan, ano yung mga rutang bubuksan Ganun na nga nila. yung nangyari. Kasi 3 days ata yung rally na yon. I think nung second and third day, parang They know may, na. may specific na lang silang area na pwede. Parang sa may White Plains ata yun. Kahit, dahil nga dun sa sobrang lala nung nangyari nung first day. Correct. Oo nga, hindi nga rin ako nakaalis ng bahay. Kasi wala talaga akong lakad that Ah, okay. Perfect! Buti na lang. Buti na Buti na lang lang. talaga. Oo. Buti na lang talaga. Ako, basta yun, I agree din dun sa mga sinabi ni Hailey. Like, ako talaga, I'm a firm believer in activism, sa ano yung purpose ng mga rally. Kaya kahit hindi ako sang-ayon sa kung ano yung ipinaglalaban ng Correct. religious group na ito, bilang nasa demokrasya tayo, karapatan nyo nila yan na yun, mag-rally correct. kayo. Yes. Pero yun nga lang, sana idinaan natin sa tamang proseso para hindi tayo nakakaabala ng ibang mga tao na naghahanap buhay lang naman. Correct. Oo, tama nga, no? Exactly. Kaya sa lahat Tama. ng mga naistorbo ng surprise rally, kaya pa ba, te? Oh, dahil dyan, meron tayong triggering topic number 4 ulit. Eto! Ay! Nakakatawa to. Ito nakakatawa to sobra. Ano. Nagpa-house blessing pero Airbnb lang palang nirentahan ang bahay. Nakita nyo ba? Nakita nyo yun? Sa Hindi ko nakita. totoo na nakita. May pare, ang daming Ito, invitees. pakita natin sa ating mga... May catering Wait, tables. so bakit siya nagpa-house blessing? Para Para mag-flex lang, na may flex house lang. siya. Oo, bago Tapos lang. pinost siya ng parang friend ata ng may-ari ng Airbnb na parang, uy, bakit ba? Anong ginagawa mo? Airbnb yan? Yung friend ko yung may-ari niyan. As in, like, Uy, di ba, salamat ha, nag-date pinabless mo yung Diba? As in, may ano. catering, tapos may table
tables and chairs. Tapos may in-invite siya ng mga Naka-ano tao. pa sila yung may As in. kandila. As in, house Oh blessing my talaga. God! Gigil na gigil yung nag-comment eh. Sabi niya, andito yung titulo ng friend ko. Gusto mo isampal ko to sa mukha mo. Ang funny talaga. Pero hindi pa sumagot yung yung Nag-Airbnb. Wala pa. Pero seryoso talaga na, na inangkin niya talaga yung bahay. Bakit niya kaya ginawa yun? No? Baka ng scam ng AFAM na para, eto na yung pinadala mo sa akin. Ginawa kong bahay. Pwede. ano? Paisip ka talaga, ano yung logic? Diba? Or is it really just to flex na may bahay? Oo, Hindi, Hindi, tama. totoo talaga. May iba hindi. Bilang isang Pilipino, alam natin yan, di ba? Na makapagyabang ka lang. Totoo. Pero extreme? 0 to Oo. 100? Ay, kung ako talaga, yung, halimbawa ako meron akong isang kaibigan na talagang yumaman, gumanda yung buhay, ganito, ganyan. Ay, hindi pwede to. Gagawa ko ng paraan. Na mukhang Pilipino. mas ano Oo, ako. yung parang kailangan ako mas mukhang mayaman sa kanya. Yan, flinlex niya. Iba Feeling din ko yung fantasy din. ni ate. Bakla. Fantasy. Yun nga, siguro tignan na lang natin yung silver lining. Kung ako yung may-ari ng bahay, at least, di ba, free promotion dun sa Airbnb Yes. ko. Yes. And thank you so much na ano yung Na-bless. Airbnb ko na blessed. Na libreng blessed, di ba? Yung mga- Hindi ka nga lang ang umaten. Oo, hindi ka lang naimbitahan, Oo. bilang may-ari talaga. Kaya wag ka magagalit, ma'am. Hindi ka lang na-invite. Charot. Hindi, totoo. Pero sobrang nakakatawa naman Nakakatawa. yan. Ginawa Oo. niya. Pero kung ikaw yung may-ari ng bahay, ano magiging reaction mo? Siguro yung una ko din parang, Matatawa ako. I think maiinis ako, tapos tsaka ko lang Marirealize. makikita yung funny side. Oo, Pero yung tama. una kong syempre parang, Hayop na to. nagawa eh. Ako siguro kakabahan ako dun. Baka inangkin niya, baka nabenta niya na yung bahay. Ganun, Ganun nakalayo. ako. Papapquestion nga ako, wait Diba? lang, eto ba talaga yung bahay, yung titulo ng lupa ko? Bakit may nagpapablessing doon? Ganyan, Tama di ba? naman, makakapag-overthink Baka yung katabi ka. pala yung Oo. sa akin, dito ako nagpatayo ng house. Oo. Siguro yung initial na inis, parang manggagaling dun sa pinaghirapan ko yung house na yan eh. Oo, Tapos sabihin inangkin mo. mo lang. Ang siguro ang nakakainis talaga kung ako yung may-ari, parang, sabi, una-una bahay ko yun. Pangalawa, nauna ka pa nag-post, ako nga hindi pa nagpo-post. Di ba? Yung parang inunahan mo ako sa bahay ko. Paano ngayon pag ako yung nag-post? Sabihin, ako yung Oo, ikaw pa yung scammer? poser. Di ba? Ako poser, ako yung scammer. Hype ka. Hype ka. Pero guys, share ko lang din. Maano kasi, lumalawak yung scamming sa Airbnb Correct. ngayon sa booking ng mga ganyan. Kasi nung last month, pumunta ako ng Secure, na-scam yung pera ko. Sa mismong website ako nag-book. Tapos pagpunta doon ng mga kaibigan ko na para doon sila magstay, hindi sila pinapasok kasi walang booking na natatanggap. Yan ang mahirap ngayon talaga. So parang feeling ko, oo, parang baka motive din yun ng nagpa-blessing na para mang-scam ng ibang tao. Na, yun sa Oh, sinabi ko, di ba? yeah. Pwede niya sabihin na Airbnb niya, Oo. pinablessing niya, Oo. tapos Bless niya. sa kanya sila Yung magbabayad. Di ba? Tapos pagdating doon, hindi naman siya yung may-ari ng Airbnb, so hindi ka papapasukan kahit nabayad ka na doon sa Diba? Airbnb. Oh Pwede my ganun. God. Bakit ganun? Pwede ka Oo naman nga. mag-subcon eh. Di Oo ba nga, niya no, may naisip? ano ako dyan, Pwede percentage, naman siya magdadala ako ng mga mag-sub ko tao yan. dyan. Sana ganun na lang. Hindi, Diba? pero kasi yung scammer, syempre, iisipin nila, ay, hindi ako percentage lang, sa akin yung buo. Yes. Ganun. Yun yung maraming ganyan gumagawa ng ganun. Pipicture ang bahay mo, aangkinin, ipopost. Ganon, totoo yun. Oh my Parang ako God. meron ng scammer ng resort, itong hayop ka. Dami na ganyan. Nabibiso talaga ako. Hindi ko alam, nakalimutan ko itong, basta, ang dami nag-ano sa akin. Scammer. Ano nangyari? Yung family ko, nag-outing kami. Ngayon, nung nag-outing kami, parang syempre nag-post ako, ganyan-ganyan. Ginrab niya lahat ng pictures. Tapos ngayon, nag-post siya na parang for rent ng resort, gato ganyan. Tapos mali-mali, actually yung resort na inaano niya, ibang lugar, parang Zambales or something. Laguna yung picture ko. So ngayon, pinost niya, ang dami niyang na-scam. Oh my Tapos ginamit niya yung picture ko. God. Na parang ini-endorse mo yung Oo, resort niya. Hindi ko in-endorse yung resort niya. Ginamit niya yung picture ko para i-endorse yung resort niya na parang si Miss Donita, ayan na, punta ng Pumunta resort dyan. namin. Ganyan, ganun. Diba? Nakakatawa Oo. siya, pero meron siyang mga possible Kaya, na naku, implications correct. talaga. Nakalimutan ko lang hindi ko mahana. Pero anyway, so huwag kayong maniniwala, huwag kayong mag-ano sa mga resort. Yung resort na yan, nako, tigilan mo yan, animal ka. Nagigigil ako sa'yo, nanuloko ka ng tao, ginagamit mo pa ako. Or kaya Yes. sana dapat, kaso kasi meron din problem to naman sa mga owners talaga na yung
kapag nandun ka lang magbabayad. Meron kasi naman, ipapabook nila, tapos hindi sila darating. Oo, di ba? yun din, di So ba? yun din, kaya mahirap din talagang solusyonan yung mga ganyang Oo, problem eh. Kaya alam mo yung Airbnb na yon, hindi natin alam kung anong motive talaga. Kaya disclaimer lang po, hindi naman inexplain pa kung ano talaga yung motive. We haven't heard all the Oo. sides Oh, of the story. Baka naman may Pero pag ganyan, may magandang- pwede ka bang ikaso dyan? Parang feeling ko Ko meron. alam pero feeling ko din meron. May kaso kaya dyan? Identity theft? I don't know. illegal possession of Airbnb. Misrepresentation, parang Oo, ganon. ganun. Pwede. Tsaka yung, Estafa. feeling ko nang angking ka Pwede. ng isang bagay na hindi sa'yo, parang pwede kang kasuhan talaga. Totoo. Parang Tama. pagnanakaw na rin yan eh. Kaya nga Oh, eh. actually, no? Pagnanakaw na rin. Kasi actually. parang inaano mo yung identity Ninakaw mo yung ng property. ano, Tapos parang gusto mong, di ba? Kaya sa mga, kung meron po kami mga ka-triggered na mas may kaalaman sa batas at sa kung ano mga pwedeng dito, i-comment nyo po para ma-inform din kami. Yes. Ano ba Tama. dapat. At sa Yes. owner po, naramdaman po namin yung nararamdaman nyo na talagang nakakainis po talaga. Correct. Pero magpasalamat na lang po at na-bless na rin po ang Yes. Oo, Look at the tama. brighter side. Oo. Yes. Yes. Kaya sa lahat ng feeling blessed, kaya pa ba, te? Okay. Alright, ito pa. Meron pa tayong last triggering topic for today. It's Lot and Ian, agawan ng mana. Okay, ako dito sa issue nila, like wala akong alam. Wala akong masabi. So siguro doon na lang tayo sa issue ng mana. Oo. Kayo ba, may na-experience na ba kayo so far or nakita na kayo sa friendships ninyo na how money can affect Oo. yung family, magkakapatid? Ano talaga yan? Isa yan sa mahirap na issue talaga pagdating sa mana. At saka sa magkakapatid. Ito lang yun na, para sa akin lang, hindi ko inaano yung issue nila. Pero para sa akin, ang isang magkakapatid kasi na feeling ko sobrang close, sobrang nagmamahalan. Feeling ko wala magiging issue o nagiging issue pagdating sa ganyan. Oo, parang may iba pa kasi akong na-encounter na sobrang love nila yung isa't isa, no? Magkakapatid sila. Hindi nila sasabing, hatiin mo ng tama. Hindi, sila mismo sabi, hindi, okay lang kahit anong ibigay niyo sa akin. Anong dapat sa akin? Ganito, ganyan. Nag-uusap sila ng maayos. Kumbaga parang, inaano nila parang, ano na to, blessing na to sa ating lahat, diba? So, anong gusto niyo mangyari, ganito, ganyan. Pagkatian natin ng tama, ganito, ganyan. Ito yung part mo, ito yung part mo, yung ganyan. Hindi na dumating sa point na, bakit? Mas ano yung ganito, ganyan. Ako yung ganito, ganyan. Tsaka sa legalities talaga kasi, isa rin yan nagiging issue. Na halimbawa, kahit na lumaki kayong magkakasama, nagmamahalan kayo na magkakapatid, kung halimbawa may ampon, may hindi naman kapatid, pero tinuring mo ng kapatid simula bata pa lang, doon di pumapasok ko yun eh. Di ba? Na kahit fair and square ang share, pagdating sa batas, hindi pa rin. Di ba? So, alam mo yun, marami tong points na dapat natin i-consider. Mga ganon. Yung iba, hindi na sila nagwawapel. Hindi na, yung nakalagay sa last will testament? Wag natin intindihin yan. Mahal natin yung isa't isa. Hati na lang. Di ba? Basta- Ganon. Di ba? Depende talaga to sa sitwasyon. Depende sa kung anong meron kayo sa isa't isa. Pero para sa akin, kung ako mangyari sa family ko to or mangyari sa amin, wala, hindi ko, yun, doon ako sa point na parang, wag na natin pag-usapan yung papel. Ito tayo, hati-hati tayo. Ultimo 5, hatiin pa natin. Di ba? Yung maramdaman man lang na parang, kapatid kita eh. Di ba? Hindi yan yung magpapasaya sa atin lang. 'Di ba? Tsaka, Diyos ko, ikaw yung inaasahan ko na pag nagkasakit ako, na naandyan sa akin. Paano kung inano kita, dinaya kita o ano? Sa tingin mo, tutulungan mo pa ako. Oo. Siyempre, sa sama loob mo sa akin, di ba? Hindi naman siguro, Vince, no? Sa sama loob mo. Tutulungan kita. Alam ko naman. Asa ba yung wallet ko? Wallet! Talabasan na Hindi. ng wallet. Kukunin ko lang yung ID ko kasi nakalimutan ko kung nasaan. Ay, okay. Na parang, sige, Ang kukuha hirap ko ng naman anak. nun. Siguro, yun na lang din, ang takeaway ko doon is gaano ka-important ang last will and testament. Na para masigurado mo na mapunta sa kung sino mo man gusto, kanino mo man gusto mapunta yung mga bagay-bagay. Pero may di ba? Feeling ko sa akin, di ba, sa last will meron eh. Pero minsan siguro yung tao na gusto magpamana, pag nagbigay din siya ng
special na parang request siguro. Oo. Sinulat niya na ganito, ganyan. Aside dun sa last will na medyo pinabago niya. Feeling ko, okay pa din naman. Oo, tama ba? Basta sinulat. Diba? Basta sinulat niya, no? Makukonsider pa rin nila. Yun nga yung parang, diba? Hindi yung last will bilang sinulat lang yun. Tapos ganun. So, basta para sa akin talaga, ang iniwan na mana is talaga magpapasalamat ka naman talaga, di ba? Pinagpaguran ng magulang mo yan, tapos bibigay sa'yo. So, ingatan, alagaan, di ba? At the same time, siguro talaga dito papasok yung kung gaano mo mahal yung isang tao, Yeah. kung gaano siya kahalaga sa'yo para i-share or kung gusto mo magbigay, di ba? Ano yun kumbaga nasa iyo talaga yun. Nasa tao na yun. Totoo. Kung kakamkamin mo lahat. Kung gusto mong sa'yo lang yung mana. Or akin lang to. Or ano. Kami nga ngayon nga, na-experience namin ng mga kapatid ko yun. Yung, nasa process din kasi kami ng parang pirmahan ng mga mana. And, like, ako, wala din kasi talaga akong parang, kayo bahala dyan. Parang kung ano gusto nyo ibigay, bigay nyo. Pero kinausap ako ng dad ko na parang sabi niya, seryosohin mo to kasi oo ngayon, hindi mo siya kailangan. Pero once na isa sa inyo magipit, mag-aaway-away kayo. Kahit gaano pa kayo ka-close, kahit sinabi niyo pang mahal kita, kahit anong mangyari, mag-aaway at mag-aaway kayo. Well, kasi na-experience ko din talaga na makita first hand din sa family. Hindi sa family ko. Like, may mga nakita din akong family na nag-aaway-aaway about money and mana na parang hindi naman sa parang hindi ko lang siya naiintindihan noon. Na parang, ba't yung pinag-aawayan yung Parang, hindi nyo nga pinaghirapan yun. Ba't nyo pinag-aawayan yung bagay na hindi naman talaga, like, nanggaling yan sa parents nyo. Ba't nyo kailangan pag-awayan yan? So, parang, isa yun sa mga na parang natutunan ko and siguro na-realize ko na tama lang din talaga na kailangan hati-hati lang. Kung ano yung legal, dapat yun yung gawin. Yes. And kung ano yung dapat na tamang gawin. Totoo. Pero yun yung kung ano yung tama yung sinabi mo, kung ano yung legal, gawin natin yan. Pero dun din pumapasok minsan yung nababali yung eksena na dahil ito yung legal, pero sobrang mahal ko kayong mga kapatid ko. So, bibigyan ko pa rin kayo. Halimbawa. Parang ganun. Alam mo yun. Mamahalan lang Hindi talaga. man fair and square, pero magbibigay ako sa inyo. Yeah. 'Di ba? Parang ganun. Tsaka talaga, totoo yun. Nangyayari at mangyayari yan na parang umpisa, okay tayong lahat. Tapos may isa nagipit. Totoo yun. Yung halimbawa, nalulong sa sugal. Tapos ibibenta yung titulo na hindi nyo alam. Oo. 'Di ba? Hanggang sa, ba't pinenta mo yan? Atin lahat yan. Ganyan-ganyan, di ba? So, talaga mahirap yun. Depende talaga sa sitwasyon minsan. Pero, ang importante talaga, pagmana, talagang pahalagahan. Tsaka buti nga kayo, hindi kayo nag-aaway-aaway. Di ba? Oh. Hindi Totoo. naman. Tsaka ako yung dad ko nga, hindi ko nga rin makausap. Your dad? Oo, kasi Your dead nga siya. Okay. Sorry po. Sorry po. He's dead. Sorry po. Sorry, Dad. You're Paano dead. na magjo-joke? Paano na magjo-joke? Ang hirap sundan nun. Dead ni Hindi, pero ito po, like, syempre, kaming triggered barkada, hindi naman namin alam ang Sitwasyon. buong storya. Correct. Oo, hindi Tayong natin lahat alam. Hindi natin alam. Oo, Yung kaya opinions natin lang. sa amin na lang, pinagpipray na lang namin na sana ma-resolve. Mag-ayos, yes. Kasi syempre, at the end of the day, even with all the mana, ang hino-hope natin is magkaayos-ayos silang Correct. family. Dahil Correct. lalo na wala na yung mama nila. So, they just have silang magkakapatid, 'di ba? Kaya sayang naman yung relationship na yon na Yes. nabuo nila growing up. So, Totoo sana po yun. maging okay ang Tsaka lahat. family talaga ang unang susuporta sa'yo. Sa totoo lang. Andiyan may kaibigan ka, pero pag once kasi lumaki kayo na sa isang family na talagang close, sila talaga yung makakasama mo habang buhay.
Yes. Kaya para sa mga magkakapatid na nahihirapan maghati-hati sa mana all together now, Kaya pa pa, ba, te? te? Sana po kayanin nyo po. Ayan. Kaya yan. Yes. At ayun na nga po ang ating mga triggering topics for the past few weeks. Ano yung pinaka-triggering na topic dun for you? Ano yung parang na-challenge talaga yung ano nyo? Brain cells? Sa mana talaga. Charot, hindi. Kasi gusto ko magkamana. Same. Hindi. Doon ako sa ano talaga, yung about sa queer baiting. Oo, doon ako medyo talagang naapektuhan. I mean, affected ako in a sense na parang, parang hindi ko kasi talaga makita yung Yung mali. yung mali doon sa bagay na gano'n. No? Gusto ko siyang intindihin. Gusto ko siyang ramdamin na parang bakla ako Paano niya ako nasaktan or paano niya ako nainsulto? Mhm. Dahil lang ba ginaya niya magbakabaklaan? Dahil gano'n. So parang feeling ko, yun ang isa sa mga bagay na medyo ako. Kasi hati talaga eh. May nakikita ko na iba na gusto, may iba na okay, may iba talaga na ayaw. Oo. Yung mga ayaw, naintindihan ko naman yung kung ano yung pinaglalaban nila. Sa mga tulad ko naman na okay lang din. Alam ko din kung ano yung posisyon ko. O, basta importante, sabi ko, kung andyan yung respeto sa amin, hindi nyo kami sinasaktan, hindi nyo kami binababa, it's okay. Kung nagpapasaya kayo ng tao, supportahan ko kayo. Kasi yun Yes. importante, di ba? Bilang komedyante, andito ako para magpasaya. So, yun lang. Wala akong minimin dito na parang, hindi, mali mga bakla kayo. Ba't apektado kayo sa ganyan? Or dito ako sa parang, hindi, tama yung Wala. I'm on my own side. Oo, Yeah. na ito yung gusto ko at ito yung pagkakaintindi ko at feeling ko ito yung okay sa akin. So, I respect kung ano yung mga nararamdaman nyo. Pero bilang isang member ng LGBT is, yun ang stand ko. So, yun lang yun. So it only goes to show how dito sa Triggered, like we can have differing and opposing Yes, opinions. of course. But Oo. what's important is nakaka-engage tayo in discussion Yes. na Yeah. maayos at hindi nag-aaway-away. Yun. At nakikinig tayo sa points ng isa't isa. Correct. At natututo ka, di ba? Yes. Oo nga, no, meron pa palang other side. Kaya ito yung sinabi niya. Kasi pwede rin ganun yung maisip mo Yes, about it. correct. Na hindi nag-aaway. So, kung meron tayong different opinions, everybody, hindi natin kailangan i-resolve yun sa pag-aaway. Like, titirahin mo talaga ng mga masasakit na words yung hindi mo kapareho ng thinking. You can actually talk it out. Tama. At Wag mo makinig. And Oo. listen, correct? Tandaan nyo yan, huwag yung titirahin, di ba, Vince? Oo, Para hindi tama. tumayo at makipag-aaway. Tama. Tamang Yun na nga. daplis lang. So, yun na mga ka-trigger. Thank you, Miss Sandali lang, Benita. Teya. Bakit Thank you. ba't pinuputol mo? Kasi yun yung sinasabi mo paulit-ulit na. Thank you na, thank you na. Hindi, pero ito na, Thank you it's your so time to much. sabihin ko anong gusto mo sabihin kay Vince. Oh. Yeah, oo. Basta, ito lang yun. Straightforward. Huwag yung tirahin agad. Hindi, ayan. Maraming salamat, guys. Ayan. Alam mo, sa Thank you, totoo Miss lang, Nita. sobrang kasi na-amaze ako sa inyong mga bata kayo. Ang babata nyo pa, Salamat pero po. yung thinking nyo, wide na masyado. Oo, sa mga issue. Tsaka, masarap yung ganitong edad is namumulot na kayo sa mga ganyang mga issues. Yes. 'Di ba? Kasi alam nyo kung ano yung tama sa mali. 'Di ba? May kanya-kanya tayong mga opinion sa buhay, pero at least meron kayong paninindigan sa mga sarili nyong opinion. And that's important kasi sinishare nyo, nilalabas nyo kung ano yung meron kayo. Which is, alam natin na ang makikinabang is yung mga nanonood. Kasi bibigyan ng idea. So, nag-widen yung idea nila. Sa tama yung sinabi. Okay, ganun. So, thank you so much sa pagiging ganyan nyo. Naku, Thank you panindigan din nyo po. pa yan. I know. Bata pa lang itong mga to, pero yung mga ideas nila is sobrang bongga. Oo. Talagang mapupulutan nyo ng aral. So, dapat ganun din tayo. Mag-isip tayo lagi sa mga issue. Wag tayong susunod lang kung ano yung sinasabi ng iba. Na parang, di ba? Pag sinabi ng iba, oo nga, tama ka nga. Tapos biglang mag-iisip ka, ay, parang mali, di ba? So, mag-isip ka ng sarili mo, tapos doon mo balansehin yung buhay, di ba? So, thank you so much po. Na-trigger ako ngayon ng bongga-bongga. Pero, iti-trigger ko na rin kayo na manood po sa Vice Comedy Club. Yeah! Yes, panoorin natin Sama sila. kami Masaya next doon, week! sobrang happy. Doon talaga, sobrang, ay nako, mawiwindang kayo.
nako talagang lahat ng opinion is okay. Kahit kayo, pwede kayong makipag-okrayan sa amin. Sakto no? yun kasi every Friday, 7 p.m. nag-air yung show natin. After ng show, punta tayo sa Tama. Diba? Talaga, Vince! Galing mo dun, Yun. So, galing mo see dun. you guys sa Vice Comedy Club. See you. Yeah. At Oo, see you punta sa kayo. next episode ng Triggered. Maraming Maraming salamat, salamat. Triggered. Thank you, Barkada. everyone. Bye, everybody. See you next Friday! See you next episode!